Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng away. Dito po sa video ito ay may mga kwento si Beyonce na mga sikreto po. At talagang medyo napaiyak po siya habang siya ay nagkikwento. Papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin yan ng kaunting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Ed the Vlog, Jack Napia, at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalingap. Ganyan din po yung mga charity vlogger na Kalinga partner. Ito po yung video na kung saan si Beyonce ay talagang naglabas po siya ng sikreto. At dito nga ay nakita po natin si Beyonce na talagang lumuluha po siya habang siya po ay nagkikwento tungkol po doon sa kinikwento niyang sikreto. At ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Ayan portahan po natin Kalinga Prab. Ha? So kumusta Beyonce? Kapunta. Second sem. Congrats. Nalampasan na. And yun, syempre, part naman ng buhay natin na may mga pagsubok, di ba? Ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Syempre, alam ko, hindi ka lang basta-basta. Kumbaga, andyan na yung pag-aaral, pero marami ka pang iniisip. So, mahirap sa kagaya mo na di gaya ng ibang estudyante na talagang focus lang sa pag-aaral. Kumbaga, ikaw, marami kang panganay ka. Kumbaga, habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka Diba? Itong vlog natin, nag-work ka, pati yung sa Velvet Box. So, hindi biro, mga kalingap. And thank you po kuya sa opportunity po na nakasali po kami sa Velvet Box. Saka sa Velvet Box. Siyempre naman, kumbaga, planado na ni Lord yun. Kasi napakabait mo Kasi kung wala po kayo kuya, siguro hindi po ako nag-aaral, nagtatrabaho po muna. Totoo yun, di ba? Mas sobrang hirap po siguro yung matatrabahoin. Hindi po kaya nung live lang po, naupo lang. Lang safe. Napakadali, di ba? Totoo naman ako kasi na-appreciate mo yung mga ganung bagay na nakukompare mo yung buhay mo before, what if kung di ka na tagpuan ng kalingap na until now na kaya yun yung kinagustuhan din ng mga viewers yung pagiging humble, di ba? So yun, tapos yun nga, nag-aaral ka, tapos samahan pa, sabayan pa ng mga mga halo-halong di ba, comments ng kung sino-sino, mga issue, sari-saring issue. Pero, ang mahalaga, nalalampasan mo, di ba? Ang mahalaga, nalalampasan mo yung mga ganong pagsubok. Anong sekreto, anong ginagawa mo para malampasan mo yung mga po kuya, sa ngayon po kasi kuya, may nababasa man po kuya, pero pag alam ko man kung hindi nagpatotoo yung mga sinasabi po nila sa akin sa social media na yung mga comment po nila, hindi ko na lang po pinapansin. Parang dead man na lang po. Very good yun. Tapos ngayon po, hindi na po ako nagbabasa talaga ng comment. Focus na lang since andito ka na rin, si Edo kasi andyan. Mamaya mapunta yun dito. Pero yun, gusto ko lang kitang kumustahin mo na. Siyempre bilang kuya mo, di ba? Concerned din ako sa iyo kasi syempre hindi na tayo nakakausap ng matagal, hindi tayo kung ma-vlog man tayo mabilis lang, di ba? So ikaw, wala ka bang problema na gusto mong sabihin sa akin or mga gusto mong i-request, mga ganon? Ba't ka naluluha? Joke lang. Hindi, kasi gusto lang kitang kumustahin bilang Kalingap Angel, di ba, na yun na ang dami ring mga pinagdadaanan. Naluluwa na tuloy si Beyonce. Kasi di nga kasi tayo nagkakausap, di ba?
Okay lang po. Alam ko may mga part sa buhay mo na nahihirapan ka, di mo na alam kung saan ka lulugar. Totoo yun, di ba? Di mo alam kung saan ka lulugar, kung sino yung kasama mo, issue. Di ba? Opo po, yan po talaga. Kahit po, kahit nga po mga kaklase ko lang, ini-issue na po na yung, nag-my day po kasi ako dati na kasama po yung kaklase ko, ini-issue na po agad yung mga fans. Diba? Yun na yung Yung mga sobrang po baga po yan. yung sobrang fanatic. Opo. Or di man kahit sabi natin na close-minded ba? Yun nga yung ko, kaya gusto rin kitang kumustahin kasi naunawaan ko yung pakiramdam ng ganun. Lahat na lang ay lahat ay issue, di ba? So, ayan, maging lang po tayo, mga kalingap. Boss-bossan po natin yung pagiging ganun. Kasi hindi naman po pwede na palagi lang sila ni Eds ang magkasama. Di ba? Unang-una nag-aaral po siya, di mo sila magkaklase ni Edu. Di ba? And kahit nga po mag-asawa na kayo, di naman kayo palagi magkasama, di ba? Hindi naman po requirement na palagi silang magkasama. At hindi po porke na di sila magkasama ay may problema na. Di ba? At ang masama dito kasi si Biancy yung naapektuhang sobra kasi what if yung mga kaibigan niya iwasan na siya, di ba? Yung mga close niya, iwasan na siya. Iwasan na po din ako na. Kawawa si Biancy. Siya yung iniiwasan kasi ayaw nilang naghihingi na din po akong pasensya din po sa mga mga kaibigan ko po na nababash din po dahil sa akin. Totoo. Kung gusto niyo pong mapanood ng buong buo ang video ito, ay puntahan niyo lang po yung YouTube channel ni Kalinga Prab. At doon po ay mas marami pa po kayong mapapanood at malalaman tungkol po doon sa mga kwento ng buhay ni Biancy at ni Kalinga Edu. At dito nga po ay muling dinalaw ni Kalinga Prab itong si Biancy. At talagang proud na proud po si Kalinga Prab sa kanilang napagawang bahay dito kay Biancy. Kasi nakita po nila na talagang napakaganda po ng bahay at nanatiling malinis. At may dagdag pang isang napakalaking tindahan ngayon. Ibig sabihin ay talagang umaasenso ang buhay nila Biancy. Yung po maganda sa tinutulungan. Talagang may pagmamalasakit doon po sa mga itinulong. Kasi may mga tinutulungan po na sa halip na pagyamanin yung itinulong ay ibinebenta pa. Marami na pong pangyayari dito po sa Kalingap na pinabayaan yung bahay, yung iba binebenta na po. Hindi po maganda yung ganun. Pero etong pamilya ni Biancy ay nananatili sa Kalingap. Talagang pinagyayaman po nila kung po yung ibinigay sa kanilang biyaya ng ating Panginoon. Siyempre may mga instrumento po na ginamit ng ating Panginoon, yung Kalingap at yung mga sponsor. At ito nga ay nagkwento po si Biancy ng kanyang sikreto kung paano niya po napapanatili na siya ay matatag. Alam naman po nating lahat na etong si Biancy ay talagang marami po ang pinagdaanan. Binabas po siya. Minsan nga po ay talagang nagkaroon pa ng dimandahan yata. Hindi ko lang po alam kung yung dimandahan na yon ay natuloy. Kumbaga ay talagang marami ang pinagdaanan sa buhay ni Biancy. At sa ngayon ay nakikita po natin na naandyan pa rin po si Biancy na talagang masaya po siya, nagpapatuloy po sa kanyang pag-aaral, bagamat may mga pagsubok sa buhay, pero nananatili po siyang matatag. At ang sikreto nga daw po niya ay hindi na po niya pinapansin yung mga nambabasa kanya at hindi po siya nagbabasa ng mga comment. Maganda po yun. Na wag na po niyang intindihin yung mga baser at yung mga komento na hindi maganda ay wag na rin po niyang basahin. Kasi kapag po binasa niya pa yung mga komento na yan, ay makakasira lang po yun sa kanyang pag-iisip at ganoon din po sa kanyang pag-aaral. At nananatili din si Biancy na kapagpakumbaba. Isa yun sa talagang nakikita po natin kay Biancy na hindi po siya nagmamayabang. Bagamat medyo maginhawa na ang kanilang buhay, pero hindi pa rin po nagbabago yung kanyang ugali. Nandoon po na talagang tinitingnan niya at talagang tumatanaw po siya ng utang na loob
ano po, doon sa mga taong tumulong po sa kanya. Ano po, maganda po 'yan, ano, na talagang nililingon yung kanyang pinanggalingan. Ano, bagamat na sa ngayon ay maayos na po yung kanyang buhay, pero nananatili pa rin po sa kanyang puso at isipan yung mga taong tumulong po sa kanya at nagpapasalamat po siya sa mga taong iyon. Ano, napakaganda po ng ugali ni Beyonce. Bagamat sa ngayon ay marami po ang nagbabantay sa kanyang mga galawan. Ano po, sabi nga po niya, minsan may my day po siya na parang iba ang kanyang kasama. Ano, kung ano-ano na pong issue ang lumabas. Ano po, wag naman pong ganun. Ano, wag naman po natin masyadong higpitan etong si Beyonce. Alam ko naman po na mahal niyo si Beyonce. Ayaw niyo itong mapahamak, ano. Pero wag naman po siya masyadong mahigpit. Ano, kasi kawawa naman po yung bata. Ano po, kasi siyempre, hindi na po niya may enjoy yung kanyang buhay. Bagamat nandiyan po tayo na tinitingnan po natin siya, pero ay maging open-minded po tayo. Ano po, wag po tayo maging close-minded sa mga nangyayari. Ano po. Ay ayun, ano, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.